Hayag ang kinalampag ng mga kawali ang Department of Budget and Management o DBM bunsod lang kumano'y kawalan ng aksyon sa insentibo para sa hindi bababa sa 85,000 non-teaching personnel sa ilalim ng ahensya o kagawaran. Sa isang panayam, partikular na tinukoy ni Atty. Domingo Alidon, tumatayong Pangulo ng Department of Education National Police Union ang performance-based bonus para sa taong 2023 alinsunuran niya sa Collective Negotiation Agreement Initiative. Para kay Alidon, walang dahilan ng Department of Budget and Management ipagkait sa mga kawani ng ahensya ang performance-based bonus na mas pinalakas sa bisa ng Executive Order number 180. Sa ilalim ng Executive Order 180, kasali ang mga ito o kasali ang mga non-teaching personnel ng gobyerno sa mga dapat bigyan ng performance-based bonus. Giit niya higit na ang kuptularan ng kasalukuyang pamunuan ng departamento ang ginawa noong nakarang taon kung saan 10,000 Collective Negotiation Agreement Initiative ang pinagkaloob sa mga empleyado. Kung nagawa niya noong nakarang taon, bakit hindi niya ngayon? May sapat na savings para maibigay ang 30,000 Collective Negotiation Agreement Incentive sa lahat ng non-teaching personnel. Pahayag ni Alidon, tinatay ang 85,000 non-teaching personnel kabilang ng mga miyembro at hindi miyembro ng National Employees Union ang makikinabang sakali aprubahan ang naturang insentibo. 2025 na pero 2023 performance-based bonus pa lamang kanya ang pinag-uusapan. Dapat ay 2024 performance-based bonus na ang tinututukan ngayon. Dagdag ni Alidon, kapuna-puna rin niya ang maagang release ng pondo para sa empleyado ng Department of Public Works and Highways na nakukontrobersyal Sagos Project o Flood Control Project, habang patuloy na ipinaaasa ang mga kawani ng DepEd. Bukod sa usaping insentibo, muling iginiit ng National Employees Union ang pangailangan ng karagdagang non-teaching personnel sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Marami ng tungkulin niya ng mga guro ang inilipat sa non-teaching staff, pero kulang pa rin tayo ng manpower. Kailangan niya ng hindi bababa sa 100,000 karagdagang positions ayon kay Alidon. Kabilang sa mga posisyong kailangan ay administrative officer, clerk, legal officers, nurse at guidance counselor. Hinimok din ni Alidon ang pamahalaan na ibalik sa General Appropriation Act ang pondo para sa Savings Initiative upang hindi na umano ito nakadepende sa natitirang pondo ng ahensya. Anya nagiging paradoxical ang sitwasyon kung saan kapag mahusay ang performance, kadalasan ay walang savings kaya't walang initiative. Sa huli, nanawagan si Alidon kay Education Secretary Sani Angara na bigyang pantay na atensyon ang non-teaching personnel tulad ng pagbibigay ng suporta sa mga guro. Magandaan niya ang mga reforma ni Secretary Angara, pero sana niya mas matutukan din ang kapakanan ng mga non-teaching staff. Kailangan na nila ng karera, pagkilala at sapat na bilang sa mga paaralan. Pahabol ni Alidon. PBB is a result of good performance. As a whole, the DepEd or agency is rated if they are entitled to receive PBB. PBB is given to the agency that has reached at least 70% performance. If the agency has failed to comply the 70% rating performance, then such agency is not entitled. Pero these are side comments na siguro kailangan pang tutukan ng national government and even Congress, no? Dahil medyo malalim na ng konti yan. Ang aming panawagan lang talaga ngayon ay bayaran ang CN incentive ng tamang amount
30,000 pesos. At sa tamang oras. Tamang oras. 40,000 Pesos per year. per head yun. Per head. Regardless yung anong position. Regardless. Uniform yan, pare-parehas. Uniform yan. Kasi Rank and file yan, pare-parehas. Kasi minsan, totoo lang, hindi naman kami sa nagagalit sa pamahalaan o sa management o sa DBA. Nakakapagtaka lang at kami naiinggit minsan dahil nakatutok ang management sa mga guro. Nakatutok ang management sa teachers. But it's good na they are catering to the interest and welfare of the teachers and development, professional development of our teachers. That's good, no? We appreciate that. But we might as well more appreciate if our non-teaching personnel be also given such the same attention by the management. Kumbaga, sana equal po. Ako si Dwayne Moreno, para sa TWRP 103.9 News FM. Ikaw ang una.